Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang laman, alam ko, inayos na ng Congress. Kailangan ba natin pag-usapan yung BICAM report? Kasi ito yung parang ito kasi yung pinagpipilitan ng grupo nila Ungab. Ang sabi ni Ungab, magicians daw ang nagpuno ng blanco sa BICAM report. It doesn't make sense. Paano magiging magicians? May bicameral conference ka. Babalikan lang natin mga Kojero, itong update dito sa kapekean ng General Appropriations Acquisition nitong ni Rodrigo Duterte. Itong kapekean at ang pagsisinungaling ni Rodrigo Roa Duterte tungkol sa BICAM report. Alam niyo, nakakatawa mga Kojero. Marami yung nagsasabi na hindi naman sinabi ni Digong na yung gaang may blanco, yung BICAM report. Ano ba yan? Mali yung sagot ni Bongbong Marcos, bla 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 bla. Alam niyo, nakakatawa doon. Pag tinanong mo yung mga nagsasabi ng ganon, nagsasabi ng ganong salitaan, pag tinanong mo sila, ano yung BICAM report? Hindi nila alam. Legit, marami yung hindi nakakaalam ng BICAM report. Simple lang naman o yan. Ang BICAM ay short for Bicameral Conference. Ano ho yung Bicameral Conference? Ito po ay ang pag-uusap o ang meeting sa gitna ng Kamara de Representante at ng Senado. Sa pamamagitan po ng Bicameral Conference, mga Kojero, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga miyembro ng Senado at ang miyembro ng Kamara na pag-usapan ng kanilang mga bills na ipinopropose. May sample din, meron pang isang conference na kasama din ng Presidente, Office of the President. Yung LEDAC. Hindi parte ng Constitution yun, pero it is a group, legislative, something, kung saan nag-uusap ang executive at ang Kongreso sa kanilang mga priority bills. So, ganun o yun. Oo, ganun o yung bicameral report. Ngayon, may update. Anong bago? Meron nung mga miyembro ng Senado na nagkomento tungkol dyan. Ang pinakapangit at ang pinaka-nakakabobo, yung sinabi ni Amy Marcos. Puntahan ngayon natin yung kanyang sinabi. The tale of two budget documents, BICAM report had blanks, GAA fixed by Congress. Ito sabi niya, ito yung pinakawalang kwentang pagtatanggol talaga ever. Ito si Senator Amy, feeling ko half-hearted pa siya sa pagtatanggol sa kapatid niya. Kaya medyo lutang pa yung pagtatanggol niya. Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang pangulo. Ang merong blanco ay yung BICAM. Yung GAA naman, ang laman, alam ko, inayos na ng Congress. Dalawa lang ho ibig sabihin yan. Una, meron hong BICAM report na merong blanco. Let's admit to that at the very least, di ba? Is it irregular? Well, base sa pag-aaral natin nung nakaraan, it's not irregular at all. Yun na rin ang sinabi ng DBM, yun na rin ang sinabi ng Executive Secretary. Wala akong irregular doon. Tapos, so yun yung una niyang sinabi. Pangalawa, merong ding naganap na pag-aayos sa pagsasaayos. Bakit? Kasi mga Kojero, balikan lang natin ang kwento. Ang isinusumiti po for consideration ng signatures ay yung General Appropriations Bill. Yun ho ang pinapakita at sinusumite sa Pangulo for his consideration ng signature, yung General Appropriations Bill. Ngayon, kaya nga mga Kojero, nakakatawa na ang batikos na lang ngayon kasi wala naipit na yung mga Duterte supporters Naipit na sila doon sa usapin ng ng GAA at BICAM report. Kasi ang kututuusin naman pala, kung ang pagbabasihan mo ay ang batas at ang tunay na dokumento na dapat mong pagbasihan ay yung batas, wala akong mali. So ngayon, ang pinagtatanggol na lang nila is yung BICAM report. Puntahan ngayon natin yung sinabi nung tatlo pang senador. Ang sabi ng tatlong senador, they deny that there were blank entries in the 2025 budget BICAM report. Sino ho sila? Si Jinggoy, ang sabi niya, he doesn't think that it is possible for the BICAM report to contain blank entries. So wala raw siyang napansin, si Joseph Estrada. Tapos si Sherwin Gatchalian, sabi niya, sa akin and my team, wala kaming nakitang blanco kasi dapat balanse. Yun ang tinitingnan namin parati. So I have a whole team na tinitingnan yung budget bago ko pinipirmahan. Gatchalian told reporters in a separate interview. Kasi kung blanco, hindi magbabalanse yan. Ang tingin niya dito sa sa BICAM report ay parang financial statement. Kailangan balansehin. So hindi magbabalanse kung may blanco. Ngayon, ito pa sabi ni si Villanueva naman ang sabi, Villanueva said the document that he signed was a full bicameral conference committee report. Lahat nandoon at may mga items tayong nakita. I for one would say na wala akong nakitang blanco or whatsoever. Ang hirap paniwalaan noong blanco kasi hindi magtatali
And at the same time, hindi maaaring ipasa ang batas na yon ng blanco. Yun ang aking pananaw. Well, eto medyo dito si Joel Villanueva. Dalawang dokumento na. Ito, medyo may nakakalito na to. Una, yung BICAM report. Hindi magtatali sa BICAM report. Pangalawa, yung batas, yung GAA, General Appropriations Act. But, the comment is, ang sinabi niya, wala raw siya nakitang blanco. As for him, who was a member of the bicameral committee. Alam niyo, nakakatawa mga kotsero, yung etong si Ungab, yung nag-comment, hindi naman siya member ng BICAM committee. Pero mga kotsero, may mga reports, may mga nakakakuha daw na nung kinuha nila sa Senate, PR office, ang nakita din nila is yung may mga blanco. Yun ang sinasabi nila. But then again, mga kotsero, are those really valid blanks, quote unquote? Or, ito pa mas matindi, should we even consider the BICAM report at all? Should we even consider it necessary dito sa sa usapin ng whether the GAA is unconstitutional or not? Sa Tagalog, dapat ba natin pag-usapan to? Kung ang pag-uusapan natin mga kotsero ay ang constitutionality ng General Appropriations Act, then kailangan ba natin pag-usapan yung BICAM report? Kasi ito yung parang ito kasi yung pinagpipilitan ng grupo nila Ungab. Ang sabi ni Ungab, magicians daw ang nagpuno ng blanco sa BICAM report. It doesn't make sense. Paano magiging magicians? May bicameral conference ka. At yung output, ganito yan mga kotsero, ito kasi yung usapin dyan linawin natin yung thought process. Meron kang activity na BICAM conference. May output yon, may activity. So yung activity mo, yung aktibidad mo, merong output. Ano yung output mo? Yung BICAM report. For every activity, meron kang output. That is the BICAM report. Ano naman yung resulta nung BICAM report? Ang resulta ng BICAM report is the General Appropriations Bill. Doon kasi nila nililito. Hindi, galing yan sa BICAM report Yung General Appropriations Act, galing yan sa General Appropriations Bill. Yung General Appropriations Bill, galing yan sa BICAM report. So kung mali ang BICAM report, kung may mga blanco ang BICAM report, mali na rin yung GAA. Not necessarily. Ilang versions ba yung BICAM report na yan? Paano? Kasi kung ganun ang argumento, then we have to go back to the very, 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 very first BICAM report. Yung pinakauna. It will die the death of 1,000 qualifications. What will make you say na, sige, sabihin natin meron 5 versions. Hindi, mali rin yung pang-5 version kasi hindi yan yung pang-4. Mali rin yung pang-4 kasi hindi yan yung pang-3. Hindi, mali rin yung pang-3 kasi hindi yan yung pangalawa. Pang-ilang version ba para sa inyo ang valid? Pang-anong version ang valid version? I argue the final version is the General Appropriations Bill. Kasi yun yung nakakasulat sa Constitution. Yung isunumite for consideration ng presidente. Bakit? Kasi yon ang nasa Constitution. Wala naman nakasulat sa Constitution tungkol sa BICAM report. Malay ba natin if the BICAM report is only the minutes of the day? Di nagbabago-bago yun kada meeting. Meron naman nag-explain ng proseso ng BICAM conference? Wala pa yata hanggang ngayon Ito kasi sinasabi ni Ungab. Pahiro pa si Ungab In a statement, Ungab said that as the former chairman of the House of Representatives Appropriation Committee, he took it as a serious duty and responsibility. Pahiro. This is about the money of the people, and we should leave no room in appropriating them with error, irregularity, or malice. The signed BICAM report is what we expose as our duty to adhere and adherence to transparency, accountability. Duty nyo pala. So now you're taking it upon yourself as your duty. Duty nyo. Duty ni Congressman Ungab na i-expose. Alam mo, Congressman Ungab, sana makarating sa itong video na to. If you really felt that this is your duty, then why are you persecuting the actors in the court of public opinion? If you really feel that this is your duty, then go and file a case in the Supreme Court. Alam nyo mga kotsero, alam nyo itong mga DDMs na itong si Digong, walang pinagkaiba ang strategy niya sa strategy ng mga NPA. Ang pinagkaiba lang ng strategy ni Digong sa strategy ng NPA, ang strategy ng NPA, dinadami nila ang Supreme Court. Kapag sila merong issue, dinadala nila sa Supreme Court. Ba't hindi nyo dalhin sa Supreme Court? Putahan natin yung batas. Ito kasi ang nakasulat sa saligang batas. Section 24, Article 8, Article 6 sa Legislative Department. All appropriation, revenue, or tariff bills or bills authorizing increase of public debt, bills of local application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments. All appropriation, ibig sabihin niya na yung General Appropriations Bill.
Eh, hindi naman General Appropriations Bill yan eh. Appropriation lang nakasulat eh. O di sige, pagbibigyan ko kayo. If, by the end of any fiscal year, the Congress shall have failed to pass the General Appropriations Bill for the ensuing fiscal year, the General Appropriations Law of the preceding fiscal year shall be deemed reenacted and shall remain in force. Ito yung sinasabi nating reenacted bill, reenacted appropriations. So what does this mean? Ibig sabihin, mga kotsero, ano po ang tinitignan ng Constitution pagdating sa appropriations law? It is not the BICAM report. Ano ang tinitignan? Bill. General Appropriations Bill.